Congratulations po. Thank you. Thank you. Question ko lang, anong preparation mo na Sir Allen para makuha mo medyo yung nuance ng, alam mo yung yung scene na yun. trans, Yung alam natin. especially yung maging trans. Nagulat nga ako kasi hindi ko alam kung ganun yung lalabas eh. Hindi ko alam kung... Sabi kasi nila ni Direk, parang... Hindi ko alam kung papakita ba yun or hindi. Kasi parang, di ba? Pero nagkita ko siya, hindi yung para nalasungan ako. Parang naawa ko dun sa karakter ko. So hindi siya nakaka-bother tignan. Parang kung pagkikita ko sa widescreen, parang naawa ko sa sarili ko, parang gano'n. Kung ako yung nasa sitwasyon na kung ako yung totoong Greg na gano'n yung, kumbaga, ni-reveal mo kung ano ka, kung ano talaga yung tinatago mo, tinatatakutan mo. Kumbaga, kailangan may accept ka kung who you are. Diba? Parang gano'n. Yung preparation, diretso ko lang yung sarili ko na kailangan ko mag-frontal. And para sa akin, okay lang kasi hindi naman yung Oo. kapagkita ko yung totoong akin, di ba? So, Kaya yun. Ano daw yun? Ano daw yun direct? Di ba pala yung akin, di ba? Edited namin yung ginawang live, tapos in-enhance nila. Yes, may sinut ako. May sinut akong, yan. Sinut ko siya, tapos okay naman. Pero yun, sa overall, yung preparation mo na makuha mo yung parang nuances ng isang trans man. Diba? Parang even yung like special, yung presidente ng trans man, si Neil, nakausap namin. Nakausap namin siya, ilang beses kami nagkausap, tapos nagpunta sa shooting, tapos sa taping namin ni Laria, pumunta siya, tapos nakausap ko. Iba yung makakausap mo yung totoong trans talaga, yung trans man talaga. Parang magkakaroon ko ng idea kung paano totoong nangyari yung story niya, kung paano siya naging ganun, kung paano siya nag-start, paano yung mga injection niya, yung hormones niya. Yes, yung mga lahat. Parang malaking bagay. Yes. Tapos yung mga nuances, saka yung mga kumbaga, babae siya eh. So, ako, bilang lalaki. So, kailangan, may mga pinapod siyang movie sa akin. May mga pelikulang sinabi sa akin si Direk kung paano yung ibang nuances, yung pag-iyak, yung pag-ano. So, yun. Yung scene mo kay ano? Tita Oro? Oo. Parang babae siya. Oo, ano talaga siya doon. Thank you. Ano yung preparation yung for the role? I think my role was much simpler than than yours kasi Babae talaga siya eh, no? parang I didn't really I just pretty much played it like a female na social media manager, and then I think the only time kasi it became aware to me is towards the end na eh. So ayun, parang siguro yung gulat lang, and the journey of accepting something that you didn't expect or that you're not used to. Yung scene na, yun, crucial na scene na, ano nakita mo doon? Wala naman. Wala naman, may suit siya, may Before that scene, before nun, may ginagawa na ako eh. There were prosthetics involved. So siya, ayaw niya akong tignan. Para gusto niya tipong dun sa scene na. Kasi dun sa standby area, piniprepare din siya ng makeup team and everything. And may prosthetics siyang suot nun. Iniwasan ko lang siya basically before the scene. So that paglabas niya ng CR, kung ano lang yung ma-react ko, yun na yun. Sabi ni Dennis, this is a one-week shoot daw sa Siargao. Was it hard na gano'ng kabilis yung book with all the emotions involved, tapos pambago yung there were challenges. There were definitely challenges. Pero me as an actor, on the shooting side, I wouldn't consider it difficult. We were there, we were shooting every day. We didn't... Wala kami rest day. One day lang. One day lang. Ayun, but Direk, you're super easy naman din kasi to work with. Right before the scene, you make everything clear naman, what you want. Also leaving space for
multiple, like in some scenes we would shoot 2 options of a certain, like maybe more this feeling or maybe more this feeling. Tsaka sa weather na rin, di ba? The weather was the pinaka-challenge. Umuulan So daw. it was really more of Direct's challenge and also Rainy Anderson. And Sir Dennis. Direct, I think, pag mapanood nila, gusto na pumunta ng Siargao. Well, isa rin yun sa naman, sa AIM. Pero yun nga, Pero mahal na ngayon ang ticket papunta ng Siargao. sabi nga daw. But I think, syempre, hindi naman. Pero siguro it's best to discover din naman the Philippines, diba? Like ako din, first time ko doon. So, habang nag-discover din sila, na-discover din namin, maganda siyang places. Yung iba rin yung iba rin yung environment. I think, pag nagpunta ka rin doon, worth it siya kasi parang ma-realize mo kung gaano ka-closely knit yung mga locals at saka yung mga tumira na doon ng mga foreigners. So, iba rin yung dynamics nila. So, yung mga foreigners, yun, nakuha mo lang? Doon, kasi may coordinator kami. Actually, si Kuya Jolan, parang friend na siya lahat. Kasi surfing instructor din siya. So, parang kinukuha niya lahat ng mga friends niya. Tapos mababait sila. Like, tinuturo namin. Like, yung guy na supposed to be na si Rian dun sa bar. I mean, first time niya kumarte. So, parang tinuturuan namin siya kasi nga gusto lang niya. So, mga 2-3 takes din. Pero yun, willing sila. So, naman kami. Excited din kami naman. Kasi parang, diba, ang hirap rin kumuha minsan pag di sila willing. Pero sila willing sila to do it. Tapos naghihintay sila kasi nga minsan, syempre, babaklas, hindi pa. So, ang ganda ng shots mo, direct, inspired kapag bakasyon ka yata talaga. Christmas, hindi kalit kaming soap doon. Hindi, siguro, hindi. Kasi parang sabi ko nga, yung idea kasi parang, kasi yung first film ko noon, Don Salted, diba? So parang full circle din kasi ngayon, Siargao naman. Pero parang yung idea naman na not only to show a travelogue, but also at the same time, makuha rin yung characters nila. So kaya sabi ko maganda dun yung close-ups, tapos kasi yun nga, well, if you're in that space kasi isolation dahil nag-iisip-isip si Rian, pareho silang ganun. So parang makita lang yun dun sa film, parang yun lang. Interesting din na yung mga characters, hindi naman yung parang normal na middle class. Iba naman, yung nasanay namin sa like first, or from your films din. Inisip namin kasi na normal, pero at the same time, sana buo sila. I mean, buo yung characters nila lahat. Like, yung character ni Rian, saan siya nanggagaling. Kasi normally, minsan na-omit natin pag love story, diba? Kasi we focus more on the kung paano sila nagkiklik together. But sometimes we forget na as human beings, may pinagdadaanan din sila. So, yung pamilya ni Rian, I mean, yung support system niya, yung support system ni Allen. So that we can also understand ba't ganun sila as characters. So, yun lang din yung binuo namin nila Jerry nung inaaral yung kwento, like para maintindihan mo bakit ganoon si Rian kasi yung character niya very woke, diba, na alam, pero nung na-confront, syempre kahit naman ikaw, diba, kahit gaano ka ka-woke when confronted by it, meron ka pa rin inhibitions, pero yun yung maganda dun sa, I think yun yung maganda dun sa film na sana makakuha ng mga tao na parang in this day and age, parang yung labels will just be labels, pero if you love someone, parang yun ang mas important. Merong yung scene sa dulo, si Direct Joel, yung nakakatuwang scene. Scene stealer. Oo, tapos meron parang marriage. Parang kumpleto na advocacy film na ito na tungkol sa LGBT rights. Kasi yun nga yung idea of inclusivity, so dapat makuha siya lahat. Like, siyempre si Direct Joel from a different era yung kanyang idea of love, diba? Pero at the end of it, parang encompassing it all, may fluid, diba? May trans, merong cross-dresser, I mean, all those yung spectrum na yun makover without actually being too preachy about it kasi you experience the emotions when you go to a film tapos ang entry point mo ay emotion, parang sa akin mas madali siya maintindihan kaysa mag-preach ka. So when you go out of the cinema and yun yung na-feel mo, di mas okay. Kumusta yung doing a romance? Na-enjoy namin yung kasi maganda yung role, maganda yung character namin pareho. And it's a love story. Tapos parang bihira kasi ka namin makikita. Oo nga di ba? Isang romance na first time ko parang gumawa ng ganito no? Parang karamihan, parang more di ba? Parang Action star. Oo, tsaka about poverty, tapos about kahirapan ng buhay, di ba? So iba yun. Na-enjoy ko kasi parang sa mga direct parang ibahin natin yung unconditional, parang may pagka-commercial pero kakaibang story.
Sabi mo kanina sa sinihan after, this is your favorite role now. Yeah, siguro, parang, kasi, nakita ko rin yung itsura ko dun sa, kung paano yung itsura ko dun sa film. Kasi, di ba, parang, trans siya na, alam mo yun, lalaki ako pero nakita ko yung paano pala maging may pagka-feminine din ako pa dun sa film, di ba, yung kakaibang ginawa ko sa film. Doon kasi ngayon wala napanood yung film. Kasi yung mga pag-shooting kasi kami namin ng direct and ng Maria, parang wala, after ng take, yun na yun, tapos na yun. Hindi kasi ako tumiting sa mga preview, kahit sa mga taping. Para pag nakunan ko, panoorin ko sa widescreen na lang. Doing a romance It was actually very enjoyable, actually, just to do a romance because that's the fun part of life nga eh, the falling in love, the getting to know someone. So yeah, I feel like we really enjoyed those scenes. We had a fair share of really light moments before getting into any other subject matter. So yeah, it was fun. Favorite mo ba Siargao? This is my second time there. The first time kasi I only went to shoot a magazine cover at ito yung panahon pa nung wala pang direct flight sa Siargao, so you'd have to fly to Cebu, to here, to there, take a boat, ganon. So it was much more enjoyable this time because I had more time to really see the beauty of it. Mas marami akong nakita. And parang as an island, sobrang kompleto niya na experience. May river, may lagoon, basta ang dami mo talaga makikita doon. It's really worth exploring. May cameo pa si So, ang dami namin kinain doon. Ang dami namin kinain na masarap. Oo nga. Oo, the endorser of Siargao. The ultimate endorser of Siargao. Parang ano nito, parang pag si Andy na ba next na bida mo? Hindi, siyempre kasi diba, naging kaibigan ko siya dahil kay Miss Jane. So nagpunta ako doon nakipag, dito. Tapos sabi ko parang, biniro ko lang siya kasi gusto mo ba? Tapos dinalaw niya kami sa shoot. So nung nandun siya, sabi ko, wala ka nang kawalan, nandito ka na. Pero na-enjoy din siya. Sabi niya, first time niya rin, nung kinakabitan siya ng lapel, medyo naging rin siya, a little bit emotional. Kasi ang tagal ko nang hindi naramdaman na may lapel siya ulit na nagsuot siya ng lapel. So yun, medyo rin siya, tuwa din siya. Pero sabi namin, as yourself lang naman. Kasi syempre kung social media manager siya, kilala na siya. Direct, paano at bakit niya sinulat? Matagal na yung material, nagkukwentuhan kami ni Sir Dennis. Kasi ang sabi namin sa kanya, yun kasi sabi ko, sige, long time na hindi ko pa nakatrabaho si Alin. Kasi sabi ko parang, ano kaya pwede niya pa gawin? Tapos kinuwento ko kay Sir Dennis. Siguro matagal, mga 5 years ago pa. Pero sabi namin, pag may producer na willing and all, so every time na may gagawin kami, nababanggit ko sa kanya. Tapos parang nung may opportunity, pinitch nila kay Sir Brandon. Kasi nga, parang bumalik siya galing States. Nagustuhan niya. So sabi namin, sige, gawin natin. So yun, natuloy. Tapos real kasi progressive thinker ka ba ni Anna? I think so. It wasn't naman difficult for me to get into that headspace. And also, it's not my first, syempre iba naman yung movie namin, no? Pero it's not my first LGBT love story. So, I really believe naman in all of the things that my character believes. Okay. Yun. Pero, may co-writer ka ba dito? Hindi, si Jerry nagsulat. Concept ko lang siya. Si Jerry Glass. Pero saan galing yung concept na yun? Wala, kasi nga, nung time na yun, ano ba nangyari? Wala, nag-iisip din ako kasi gusto ko rin gumawa talaga minsan ng, siyempre diba love story, pero sa dami kasi, parang paano naman yung maiba. Tapos naisip ko lang, sabi ko, paano kung ganun yung sitwasyon na trans man. Pero hindi mo siya itatago. Kasi, pangit pag if it becomes a twist eh. Parang sa start, siyempre may kanya-kanya kayong ideas kung sino siya, like na-operahan ba siya, may breast cancer siya or something, pero may tinito. So it's up to you, pero hindi siya itago para later on when you watch it, tas dumating ka dun sa point na nandun siya. You just have to review it. Kasi nung araw, di ba, gagawin siyang twist, which I think parang hindi na ngayon because in the idea of, in this age niya na we are all open to all possibilities. So mas okay siya na nandun na siya sa start. Para you just review it later on. Kaya pala. Pero hindi siya yung twist na, gano'n pala siya. Babae siya dati. Okay. Hindi ba ito trailer? Yung revelation scene, paano niya naisip?
Well, I think there's no other way around it, diba? Kasi parang kung mahal niya yung isa't isa, kailangan niya sabihin sa kanya. Pero, I mean, that's the most humble way na kailangan niya ipakita siyempre yung sarili niya. Kasi, syempre at certain attempts, nung twice sila nag-attempt na mag-love scene, diba? Pero syempre nahihiya. I mean, syempre, kaya nagtataka yung character ni Rian, di ba ako deserving? Or bakit ganito? Or dahil naramdaman niya naman ito ako. Pero in effect, kaya siya umaalis kasi hindi niya pa rin talaga tanggap. Kaya nga siya nag-relocate sa Siargao eh. Diba? So para kalimutan niya lahat ng ano. So yun, parang ganun lang din yung idea na. Pero kaya sabi ko, yun yung pinakamagandang way. Kasi yun nga, like yung sinabi ni Allen kanina, pag napanood mo siya na parang naano ka sa kanya, you felt something na genuine talaga yung pagmamahal niya kay doon sa character ni Rian. Kasi gagawin niya yun talaga, whether or not i-accept siya or i-reject siya. But the idea is, parang here I am, take me for who I am. How would you feel if people say you would be encouraging kids to be more, to be fluid or to be, you know? Parang hindi naman na, I think, well, it's, para sa akin, ano siya, it's always the person's choice. Well, hindi siya nahahawa, hindi siya, I mean, di ba, hindi ka na-impluwensya. Pero I think it's up to the person. Pero kasi for someone who might be undergoing that same dilemma na mapanood yun, at least mag-guide siya, di ba? Like how to go about with it. Hindi siya piece of morality, I think eh. Parang the idea is you do films because you want people to understand certain circumstances or certain situations. So kung ganun yung sitwasyon nila at yung character na nandun, kasi mas naniniwala ako dun sa pabayaan mo lang sila. It's a choice. Life is always a choice. Kung ano yung binigay sa atin, di ba, free will. Hindi tayo diniktahan na itong tama. Sinasabi lang na ito yung tama or ito mali. Ikaw yun kung long cut or short. What do you think? If it will encourage people, I don't think so. In the same way na wala, hindi mo mapipilit ang preference kung ano yung magiging preference ng tao. So, for many years, diba, they've tried to dictate that gay people should be straight. But I don't think you can also dictate for a straight person to be gay. So, it's really very personal to each. Sa panahon ngayon, parang sabi ng open lahat eh. Parang hindi na kailangan. Siguro, yung nasabi nila, parang mga guide mo sila ngayon eh. Kasi pinag-aaralan din ng mga bata ngayon, di ba? Yung gender nila. Tapos open sila kung ano yung nararamdaman nila. Compare before, di ba? Parang pag bakla ka or pag tomboy ka, nakatago. Parang takot ka sa magulang mo, takot kang sabihin. Ngayon parang everything is open. Parang kailangan ng at tanggap ng society. Hindi sila kinakahiya. And parang ito pa nga yung parang nakakatulong pa sila sa lahat eh. Parang like sa showbiz, di ba? Parang ilang percent diyan na alam naman natin kung sino sila, di ba? Na nakakatulong and powerful sa industry. So siguro parang hindi na siya kumbaga parang open na siya sa lahat. At saka R13 nga ba ito? Yes. Quite a thing. Well, actually, nagulat nung nandun, pumunta kami ni Sir Dennis nung na-review kasi nga baka kailangan i-defend or something. Or i-cut. Or i-cut, may i-cut. Pero afterwards, yung point of contention lang ng mga nag-review is yung scene na supposed to be dapat PG, but yung scene na nag-i-inject siya na hormones. Kasi I think tama naman, it has to be explained to a certain age group, kaya R13 kasi 13 and above alam na nila yon. Pero kung bata baka pag sabi magtatanong ba't ini-inject yun, so yun lang. Pero wala silang like apprehension na kahit may frontal and all kasi hindi naman siya hindi siya bastos lumabas. So wala sila kahit hindi siya bastos. Wala. Supposedly parang R18 kung sila mismo. Very liberal yung mga nanood. Actually hindi problema yung frontal sinabi ko na sa kanila. Sila mismo ayaw nila yung ubad. Ako lang pinapigla? Kasi I think it's the same banana pag R13 may pinapatay, may sumasabog na dugo. I think mas worse yun. Kasi minsan walang context, parang violent lang. Ito naman may gender reveal lang direct. Oh, gender reveal lang. Parang baby party. Gender reveal party. Gender reveal. Ganda yun, gagamitin ko yun.